Good day mga ka-sports natin dyan. PBL on Tour 2025 quarterfinals maglalaglaga na. Magsisimula na nga bukas ang kanilang labanan para makapasok sa semifinals. Signal HD Spikers kontra sa Akari Chargers maghaharap nga sa PhilSports Arena alas 4 ng hapon. Kaninong team ang malalaglag at kaninong team ang papasok ng tuluyan sa semifinals? Maraming nagsasabing mga netizen na ang Signal HD Spikers ay kayang-kaya raw patumbahin ng Akari Chargers. Well, gaano kaya to katotoo? Kayanin na kaya to ni Ivy Lacsina at ni Soltones? Well, sa tingin ko naman papalag nga ang Akari Chargers, pero hindi natin may kakaila na malakas na team ang Signal HD Spikers. Napakarami nang nagsialisan ng mga star players dito, ngunit kitang-kita natin na nananatili pa rin na nasa number 1 standing ang Signal. So ibig sabihin, malakas talaga ang Signal. Alamin natin kung sino ang mananalo bukas. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Sa tapatan ng Signal HD Spikers at ng Akari Chargers, isa sa kanila ay luluhod at ang isa naman ay mamamayagpag ang angking kagalingan. Sa dalawang team na ito ay meron papasok sa semifinals at ang isa ay tuluyan ng magpapaalam. Well, kanino kayang coach ang mas mangingibabaw ang kanilang strategy para mapagana nila ang kanilang mga players? Maraming nagsasabi na marami ng experience itong si Coach De Los Santos, pero hindi natin maikakaila na magaling rin na coach itong si Tina Salak. Pero sabi nga ni Jonas Abete, wala sa coach yan, nasa mga players yan. Kung kaya pag-uusapan natin ngayon ang tapatan nga ng lahat ng mga players, star player ng Signal at Akari. Unahin na nga natin dito ang kanilang libero. Duremdes versus Ravenna. Battle for libero. Sa dalawang ito, siguro mas masasabi ko na lamang ang libero ng Signal HD Spikers. Marami nang napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball itong si Buding Duremdes. Samantalang itong si Ravenna ay halos wala pa ngang nakukuhang award pagdating dito sa pro. Pagdating naman sa kanilang setter, Jel Cayuna kontra naman kay Bea Bonafé. Hindi natin may kakaila na si Cayuna ay sobrang dami ng mga nakuhang award bilang best setter pagdating sa pro. Samantalang itong si Thea Bonafé ay halos wala pa nga sapagkat nabangko siya sa creamline. Pero hindi natin maikakaila na may angking kagalingan rin itong si Bonafé. Pero kung sa kalamangan at sa experience, mas lamang na nga dito si Jel Cayuna. At pagdating naman sa kanilang mga spiker, dito naman tayo kay Lalong Isip versus kay Lacsina. Maraming nagsasabi na magaling si Ivy Lacsina at tinatawag pa nga siya ng kanyang mga fans na Phenom. Pero kung tutuusin, pagdating sa larangan sa volleyball, pagdating sa pro, ay wala pang napatunayan si Ivy Lacsina. Samantalang itong si Lalong Isip ay meron na nga siyang Rookie of the Year award pagdating nga dito sa pro. So, kung sinasabi nilang magaling talaga si Ivy, pero para sa akin, mas magaling itong si Rochelle Lalong Isip. Kung ikukumpara natin kay Ivy Lacsina, kita naman natin na talagang si Lalong Isip ay napakarami niyang nai-score pagdating sa loob ng court. Magaling rin siya sa floor defense. So, kung sa dalawang tapatan na ito, kahit sabihin natin na marami na rin itong experience si Ivy Lacsina, mas lamang pa rin sa angking kagalingan itong si Lalong Isip. At pagdating naman kay Tin Tiamson at kay Gretchen Soltones, dito na nga talaga magkakatalo. Ang dalawang ito ay pareho ngang veterana. Well, kung pag-uusapan natin sa napakaraming award ay marami na talagang napatunayan itong si Soltones, pero hindi natin maikakaila na si Tin Tiamson ay napakagaling rin. Pero kung sa dalawang tapatan na ito, mas lamang dito si Soltones. Pero
konti lang naman dahil alam natin na marami na rin experience itong si Tiamson at veterano na siya. Kung kaya sa tingin ko papalag talaga itong si Tiamson kay Soltones. At pagdating naman sa kanilang mga middle blocker, middle attacker, dito naman tayo kay Doria versus Madrigal. Sa dalawang players na ito, well, wala nang paligoy-ligoy pa, mas lamang na si Doria dahil si Roslyn Doria ay sobrang dami nang napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball at nagkaroon na nga siya ng makailan beses na Best Middle Blocker Award. Kung kaya lamang talaga itong si Doria versus kay Madrigal. At pagdating naman sa kanilang opposite hitter, dito naman nga tayo kay Erica Santos versus Ellie Soyod ang pinag-uusapan. Ang dalawang players na ito ay talagang kapwa nga sila, nag-level up ang angkin kagalingan. Si Erica Santos ay nag-level up na talaga ang galing at kaya niyang dalhin ang Signal HD Spikers sa tugatog ng tagumpay. Gayun rin itong si Ellie Soyod ay meron na rin napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball at kita naman natin na level up na rin ang kanyang angkin kagalingan. Kaya sa dalawang tapatan ng opposite hitter na ito, kanino kayo? Kay Ellie Soyod or kay Erica Santos? Well, para sa akin, sa angkin kagalingan, masasabi ko na tie lang sila. Same nga lang sila na magaling. So, yan na nga ha. Pagdating sa middle blocker, lamang na nga si Doria. Pagdating sa opposite hitter, ay tie nga sila. Dito naman tayo sa kanilang second middle blocker. Ang ating Acuña versus naman kay Celine Domingo. Well, sa dalawang ito ay masasabi ko na mas marami nang napatunayan itong si Celine Domingo at kinuha pa nga siyang import sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. Kung kaya sa dalawang middle blocker na ito, mas lamang dito itong si Celine Domingo. Pero syempre, papalagyan si Acuña. Kita naman natin na may tapang rin yan si Acuña, pero minsan kasi nakadepende rin to sa mga setter kung gaano nga nila mapapagalaw ang kanilang mga spiker at ang kanilang mga middle attacker. Santos at Soyod talaga ang inaabangan ko bukas. Well, mga ka-sports natin yan na nga ipinasilip ko na sa inyo ang tapatan ng mga players ng Signal HD Spikers kontra nga sa Akari Chargers. Para sa inyo, sino ba ang mananalo? Well, ako na magbibigay ng opinion dito. Nagti-TikTok na nga ngayon ang Signal HD Spikers at dahil alam na nila na sure na sila na nga ang magwawagi bukas at pasok sila sa semi-final. Sobrang relax na relax nga ngayon ang Signal HD Spikers. Kaya para sa akin, Signal ang papasok sa semi-finals at maaga mamamaalam ang team nga ni Ivy Lacsina. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball.